So karon nga buntag, are you ready sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, no? Sige, dirita sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Duha lang ni ka bersikulo, dungana na to pagbasa. Sige, naana mo diha. Sige, sugdan na to pagbasa ang pulong sa Ginoo. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ready, start. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ang Ginoo magapanalangin sa nga pulong, magaampot ha. Langit nun o balaan nga Diyos, dako ako laud nga pasalamat nga sa diin kami nagatigom o duol karon sa imong presensya karon nga buntag Ginoo una sa tanan. Nagapangayo ko Ginoo pasaylo sa akong mga kalapasan. Igimo ako Lord nga worthy and meet for the master's use sa pagdala Ginoo sa imong pulong. Pasaylo ako, hinuoy ko pinagi sa imong balaan nga dugo Ginoo. Anoint my lips, tagay ko Lord og anointing nasa din ay mga pulong ang mao mo dasig makapakaon Ginoo sa kalag sa imong katawhan. Thank you Lord sa privilege nga sa din makadala sa imong mensahe Ginoo. Apil na Ginoo among pastor nga naa sa tagom karon sa anniversary ni Pastor Brian, kami Lord nagaampo. Tagay po siya Lord og mensahe para sa imong mga katawan ngadto. Para Lord madasig sa ilang pagpangalagad Lord sa ilang saulog sa saulog Ginoo og anibersaryo sa ilang simbahan ni Pastor Brian and his people. Kami pod nga naa diri Ginoo apil na ang mga kamembruhan og tanan Ginoo pamilya sa missionary. Kami Lord nagampo nga tagay kami og mga blessing gikan sa imong pulong karon nga buntag. I-bless ang tanan og ginapasalamatan ta ka Ginoo sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Kina akong inaampo in Jesus name. Amen. Kinsa bay nakasakay na og bus diri? Sakay og bus? Okay. Halos tanan siguro nakasakay na tag bus, no? Pero nagsalig ta sa driver no nga wala ta kaila. No? Ana no? Salig ra gyapon ta sa bus, no? Kinsay nakasakay og barko? Halos tanan nakasakay barko, no? Pero wala ta ka ila sa kapitan pero nagsalig gyapon ta nga mga barko mudunggo sa pier, no? Kisay nakasakay og eroplano? No. Pipila lang, no? Pero nagsalig gyapon ta nga ang eroplano mo ingon nato tugpa sa airport. Pero wa gyapon ta kaila sa pilot. Pero karon nga buntag, pangutan-on ta mo, no? Kinsa ang inyong gisaligan? Ha? I believe matag usa ka nato nakadawat sa Ginoo as our Savior, the Lord Jesus Christ. Ang atong pagtuo, ang atong pagsalig nakaangkla diha kay Jesus Christ. Pero karon nga buntag, pangutan-on ta mo balik. Where did you put your trust? Asa inyo gibutang ang inyong pagsalig? Sa tao ba o sa Ginoo nga sa diin nagkupot sa atong kaugmaon nga walay lain si Lord Jesus Christ. So mao kana karon nga buntag ang atong title, Where did you put your trust? Asa nimo gibutang ang imong pagtuo? Asa ba na imong ingon nato kung sa building pa asa nimo tukod ang imong pundasyon sa pagtuo sa imong kinabuhi as a Christian? I believe sa lingon na nako ang matag usa ka nato Kristohano na. Para ni kanimo, para ni kanatong tanan, pangutana sa matag usa ka nato, asa ba nato gibutang ang atong pagsalig? Okay, may na ako'y 5 ka butang karon nga buntag. Nga gusto na ko i-share sa inyo ha. Nga sa diin unta ang atong pagsalig mulig-on pa. Samtang nga kita nga naa pa sa kalibutan, samtang kita nangalagad diha sa Ginoo, unta ang atong pagsalig diha sa Ginoo dili mulubad hantod sa iyang pagbalik. Number 1,
Wa ko'y ginalain isgutan nga atong pagsalig in verse ato na tong 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Musalig magani sa tao nga minsan pakyason ta, di ba? Sa tao na, no? Kay promises is made to be broken. Pero sa Ginoo, dili mo pakyas ang atong nga Ginoo nga naghatag og pagsalig og promisa kanato. So siya lang ang dapat nato saligan. Kay ingon pa si Solomon sa iyang sulat, trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. So kung kita di ay musalig diha kaniya ang promisa nga kita ingon da sa Bible ang atong gilakwan hapsay o ingon nato walay kakulian kung kita ang atong pagsalig naa diha sa Ginoo. So ato na to ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Before that, ang atong point number 1, where did you put your trust? Put your trust in the true and honest judgment. Ang judgment nga akong ginapasabot, dili na ning kalibutan, nga ang judgment sa kalibutan, usahay, mudaog ka kung may naay kay kwarta, mudaog ka kung naa ka sa posisyon, kung ikaw, pobre, nga angkon og ingon nato judgment, pildi ka sa tubangan sa tao. Kaya ang judgment, ang hukom, diri sa atong kalibutan, mabayran sa kwarta. Pero ang judgment unya, nga ikaw nakadawat na kay Jesus Christ, gitawag ka na nga judgment seat of Christ, kitang tanan, muatubang atumangan sa Ginoo ngadto sa langit. In 2 Corinthians chapter 5, atoon sa nato na, verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. By the way, no, may 7 judgment sa Bible. Okay? Ako pangutana kagina ang mga men, kung nasipyat ba ko or kung may naabay ko na nalimtan, no? Sa Bible school may gitawag tang 7 sevens, no? Na dito ang 7 judgment, 7 resurrection, 7 death, 7 baptism, 7 covenant, 7 gospel, and then 7 mystery. Sakto ba? Sakto? So mao na, ang ginapasabot na ko nga judgment, walay lain kundi judgment seat of Christ. Kaning judgment seat of Christ, may tabo niya ni before. Mahitabo ang judgment seat of Christ nga kita mosak daw. After nga mosak daw ta ni Jesus Christ, rapture, gitawag ka na nga blessed hope sa mga Kristohanon. Sana tunan na to sa Bible school nga ang rapture moabot na sa ato kung si Jesus Christ na mo balik. By the way, ang rapture duha ka phase. Una, Jesus come, mo tagbo si Jesus Christ sa ato to meet in the air, no? Siyara, and then kuhaon ta nga mga magtotoo para didto sa babaw muatubang ta og judgment seat of Christ, and then diri sa ubos musugod ang 7 years tribulation, wherein ang Antichrist mo reign, no? So samtang ingon nato ang Antichrist mo reign diri sa kalibutan, kita dito pud sa langit manapoy tulo ka event nga may tabo. Una, judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, and then marriage of the Lamb, and then marriage supper of the Lamb. So tulo. And then balik ta, mauna na ang second phase nga rapture, gitawag nga Jesus Christ will come with the believer, no? Una ang si Jesus Christ mo anis kalibutan para sakdawon ta, muuban ta and meet the Lord in the air. So mga higala, sugbuhan mga higala og ingon nato nga igsuon sa pagtuo, kini nga judgment seat of Christ para lamang sa mga magtotoo. Para sa mga ingon nato believer, walay labot ang unsaved niya ni. Mabilin ang unsaved, and then kita
Nano kagina ni Brother Oscar no na masagian gamay kinsa tong mabilin diri sa tribulation gitunga na no ang atong position diya nga pre-tribulation rapture ta. That means nga before ang tribulation kuhaon sa ta sa Ginoo og mauna didto sa langit apil ka pagahukman sa Ginoo. Judgment seat of Christ para sa imong reward unya kung unsa ang imong trabaho. No? Ang trabaho nato i-classified na siya sa fireproof and then combustible. That means nga ang una fireproof nga dili masunog ang imong trabaho. Classified as gold, silver and precious stones. Katong combustible kaning mo hanaw o kung sa ano pa masunog. Classified as wood, hay, and stubble. So mga believer, pangutana karon, ang imong pagtuo ba na pabagyapon sa tinud-anay and honest judgment nga unya ang Ginoo mohukom sa atoa kung ang atong trabaho magpabilin ba i-test na siya sa kayo kung ang imong trabaho magpabilin ba as a gold, silver, and precious stones. Or higala, mano manggugong aning wali na to sa ano ba? Higala sugbuanon sa street preaching. So, ingon na to, malitok na to, ang inana. Pero naaman dahil ta sa pulpito, di man ta sa dalan, no? So, libog ta, no? Pressure. So, mauna, ang pangutana karon, makasalig ka ba sa judgment unya sa Ginoo nga ang imong trabaho magpabilin? Kay diya man gud na masukod unya sa Ginoo. Kung sa reward nimo makaangkon ba ka og loss of reward or gain of reward, and then diya ka mo reign unya with Jesus Christ for 1,000 years balik diri sa kalibutan. Ang imo pagpangalagad sa Ginoo tinud-anay ba or tiyaw-tiyaw ang pagpangalagad nimo sa Ginoo? Well, ikaw kana ang makatubag, ikaw ang atubang unya sa tiilan sa trono sa Ginoo unya sa langit. Gitawag nato nga judgment seat of Christ naa sa imo. Kay diya man unya ma-classified ang imong trabaho kung makaangkon ka ba og reward or loss of reward. Now tanaw na to una ang atong trabaho, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Ato na to ang Bible. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, and I have laid the foundation, and another builder on, but let every man take heed how he buildeth thereupon. So, ingon sa Bible, pagbantay. Kung giyon sa ba nimo pag-build ang imong kinabuhi, ang imong trabaho, kay ingon da, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Kung giinoon sa nato, ingon nato, pag trabaho, nga after sa to nga kaluwasan, tinarong bata pagpangalagad sa Ginoo. By the way, atong trabaho, pag naog og kalag, simba diya sa Ginoo. Mao man ang purpose ngano giluwas ta sa Ginoo, and then magwait ta para sa rapture niya, second coming sa atong Ginoo. Mao na after niya na pagahukman ta ang atong works kung maklasify ba na siya sa gold, silver and precious stones, or sa naingon na nako kagina wood, hay and stubble nga mahanaw o magpabilin ang imong gitrabaho. So, ingon sa Bible in verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. That means, ang atong trabaho, muagi sa kayo, murag bitaw, tunaw kag bulawan para ma-pure na siya nga gold.
imo na siya i-purified. Sama sa atong Bible, purified 7 times para mapuro-puro siya. 100% gold siya. So kung dili gani ma-purified siya, so makita na to may mga sami ang bulawan, dili kayo makinang, dili 24 carats, inana sa ato diri sa kalibutan. Kung ingon man nato, wood, hay, and stubble, mahanaw na siya. Mawala kay ipaagi man, ipatest man sa kayo ang atong trabaho. Verse 13. Nabasa na nato na. And the fire shall try every man's work of what sort it is. So tagsa-tagsa ta, i-test sa Ginoo kung ang atong trabaho makapasar ba sa tinud-anay and honest judgment. So ang Ginoo lamang ang nasayod. O ikaw mismo, kung tinud-anay ang imong pagsalig o pagtrabaho diya sa Ginoo, so ang imong trabaho magpabilin, makaangkong ka og reward unya or loss of reward. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So mao na ang dako nga pangutana, where did you put your trust? Wala na ko'y salig ni aning na to, Supreme Court na to, no? Sa atong mga korte diri sa kalibutan, nakasulay man ta og lingkod sa korte. Daghan kayo ingon nato nga close. Sige lang reset. No, para makapangwarta ang mga attorney, abogado. Abta na lang na po katuig, wala pa madesisyonan, no? Justice delayed, justice denied. But sa Ginoo, atubangan sa Ginoo, walay makaipsot ang tao dito. Righteous and honest judge ang mapataw sa tao. Dili ka makareklamo, dili ka ingon nato, rebuttal dito sa Ginoo. Kay ngano man, King of Kings and Lord of Lords ang hukom sa imuha. So mao na ang una. Where did you put your trust? Number 1, in true and honest judgment. Kining naitabo sa atong nasod, no? Nawala man do tinuod ang pidap, pero ingon nila, murag ilahi lang ba, no? Ang pidap karon niadto na ni sa mga budget sa mga congressman, no? So makita nato na, no, ang ilang katag nga dili lang dai million ang budget niya na, kundi billion of pesos. Murag ang tao lang kabuangan nato, no? Sa mga congressman nato, mga lawyer nato, ang mga senador nato. So sa kalibutan, no, sa naingon nako, dili ta makasalig sa panggobyerno, sa pag-judge sa judgment, sa paghukom diri sa kalibutan. Sa naingon nako, mahimo lamang kang madinaogon kung may naa kay kwarta. Kung pobre ka, sigurado mapriso ka. Sama ni atong nangawat og mangga, tiguang, napriso. Mangga lang, no? Napriso siya. Napidi raman unta na mapasaylo kay mangga, pila raman mangga. Indian Minggo gikuha niya. Pero katong mga bilyon-milyon sa mga senador, na klaro na gyud ga plunder, nangawat sa kaban sa atong gobyerno. Nakagawas pa. Na may kwarta. Pero ikaw pobre. No? So ang judge, ang hukom para lang sa mga ingon nato, may naay power, naay ingon nato, naay kwarta niyaning kalibutan, pero sa Ginoo dito nunya masagubang nato ang fair and true and honest judgment sa Ginoo. Dito nila matagamtaman ang judgment sa Ginoo kung sila nagbinuang diri sa kalibutan. As well as kita pod nga mga kasuanon, dili lang para sa mga unsaved, kundi kita. Dili coincidence, no, sa atong mga kanta, Hail Emmanuel, o sa gikanta sa katong mga babae. Manindot ang kanta nga sa diin, na to, ma-appreciate na to ang Ginoo.
So pangutana karon, number 1, nagtuo pa ba, nagpabilin pa ba ang imong pagsalig nianing true and honest judgment sa Ginoo? I believe fair ang tanan atubangan sa Ginoo. Number 2, dili lamang true and honest judgment, but in right and excellent evangelism. Ang Anabaptist ba, naglubad ba sa ato nga evangelism sa pagpanaog og kalag? Naglubad ba ta sa ato nga Ginoo? Nagtudlo ba ta sa tao nga si Jesus Christ ang manuluwas? Yes, wala ta naglubad niya na. Tarong gyapon ang ato nga pagdala og mensahe sa kulon. Tarong gyapon atong mensahe sa pagdala sa simposyum. Tarong gyapon atong mensahe og excellent ang atong evangelism sa mga kapulisan. Kay nasayod ta sa Romans 1:16. Si Pablo mismo nag-ingon, right and excellent evangelism ang iyang buhat. Kay ngano man, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Wala ta naglubad niya na. Tarong gyapon ang atong evangelism sa mga tao. Daana sa tao kung dawaton nila ang mensahe nga gikan sa Bible. Excellent ba o tama ba? Yes, tama ang atong pagwali sa ebanghelyo sa atong Ginoo nga walay lain nga makaluwas sa tao, si Jesus Christ. 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into this world to save sinners. Makaingon ta sa tao, gahi gid kayo, no? Unsa pa man ang ilang gusto nga atong Ginoo ni ani na gyud mismo sa kalibutan, iya gipadayag ang iyang gugma kanato nga siya ang worthy nga dawaton para sa atong kaluwasan. Oh? Ingon sa Bible, 1 John 4:14, nga wala na ilain Savior sa kalibutan. Ingon sa verse 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. So makita na to, nga ang Ginoo mismo, God the Father, nag-send sa iyang bugtong anak para unsa? To be the Savior of the world. Kaingon ang Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So asa ba ka nagtuo? Asa ba nimo gibutang imong pagtuo? Of course, walay lain sa tama o excellent nga ebanghelyo. Gospel of the Lord Jesus Christ, og way siya lang ang worthy nga nato dawaton, no, nga mga katawhan kung kita makasasala nga wala pa nakadawat diya sa Ginoo. Kaya nga naman si Jesus Christ mao ang Savior sa kalibutan. So ayo punta ang ato nga street preaching, magpadayon, no? Dili lang ta magpadayon kung manay ingon na to, snack, unta magpadayon lang gyapon ta samtang may snack o wala. Preach the word, be instant of season, out of season, no? Sige, ano lang ninyo si Sister Mimi. Normal na, no, sa iyang sitwasyon. Silent prayer mo diyan, no, samtang galingkod mo sa inyong lingkuranan. So number 2, in the right and excellent evangelism. Where did you put your trust? Number 3, in undefiled and admirable substance. Asa ba ninyo gibutang ang inyong pagtuo? Diri ba sa butang sa kalibutan nga mapapas lamang sa manianing bandi sa kalibutan? Nga uncertain ang bandi niyaning kalibutan, but salamat
Kung ikaw Kristohanon, mana kay bahin ngadto sa langit, nga giandam sa atong Ginoo, undefiled and admirable substance. Admirable, kanang ma-admire nimo, ma-appreciate nimo ang substance nga sa diin gihatag sa Ginoo. Ma-admire man gani nato, ma-appreciate man gani nato ang regalo sa tao. How much more ang regalo nga giandam sa Ginoo sa tuwa, nga dili madugta, dili mawala, and fadeth not away. Ingon sa Bible. 1 Peter 1 verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away. So nindot kayo ang giandam sa Ginoo sa tuwa, incorruptible, undefiled, dili ma-fade, fadeth not away, and then ingon dia, reserved in heaven for you. Nakareserba ang substance, ang panalangin nga giandam sa Ginoo sa tuwa, ngadto sa langit unya, no? Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. Buwanta lang tayo, no? Usahay sakto ang gihatag sa Ginoo, dili kulang, dili sobra. Wa kita usahay og pagsulay, kaon ta og buwad, kaon ta og litson. Inalaan lang na, no? Rice and Paul. Usay lami, usay saktura. But ayaw kay bulong higala. Pagsulay lang na sa Ginoo sa tuwa. Kung tinudanay kang Kristohan, muagi ka ni ana. Pero ayaw kabalaka, ang Ginoo nag-andam. Og nindot ngadto sa langit, no? Romans 8:17. Inumduman na to nga we are heirs with God, Jesus Christ. Verse 17, and if children, then heirs with God, heirs of God, and joint heirs with Christ. So if we, that we suffer with Him, that we may be also glorified together. So kung unsa tong bahandi nga maangkon ni Jesus Christ, ingon sa Bible, joint heirs with Him, joint heirs with Christ. May naa kay bahin, unsa toy bahin ni Jesus Christ, mabahinan pud ka. So ayaw ingon nga naglisod ko diri sa kalibutan, lisod man dayon ning Kristohanon, pero sa langit higala naa kay bahandi nga giandam sa Ginoo para kanimo. Nakaindomdom ko sa usa ka tawo, no? Ilustrasyon lang ni siya. Na usa ka tawo gabaligya og pure milk, no? Gatas, fresh milk. Of course, ginakuha niya sa baka, mananap, para ibaligya pure milk, no? So sakto lang ang iyang income. Igo-igo lang ang iyang ginansya. One day, nihungong daw si Satanas. Sangilan na sa nato si Satanas, no? Nihungong si Satanas kanang, why not nga imo punan og tubig? Dili man na mailan. Di ba, ang gatas, pure milk, punan nimo tubig. Para mo dako-dako ang imong ginansya, para dako-dako imong profit ba? So tinudanay, gipunan niya. So pagpuno niya, halin gapon. Bisa mapod mo, ano nga, siya raman, sikreto niya, butangan tubig ang fresh milk, no? So, sa daling asturyahan, ang iyang ginansya, dako na. Samtang ibutang niya ang ginansya, ayang kwarta sa bag, padung na siya uli. Sa iyang pagpauli, nakakita siya og punuan sa kahoy og daplin sa sapa. So, ingon siya, nindot man akong kita ron, dako-dako man akong kita, pahulay sa kudiri. Samtang siya nagpahulay, ilawom sa ingon nato punuan og kahoy, iyang bag naara sa kilid. Walay damha manay unggoy ni kawat sa iyang bag, sa iyang halin. So kat ito sa kahoy.
Samtang ang munggoy gunita niya gikuha niya ang mga sinsilyo. Gilabay niya, patakag labay ba? Ang iyang sinsilyo, mulabay dito sa sapa, may napoy mulabay diya sa iya, masao niya. Hangtod nga ang iyang kwarta naurot kalabay sa unggoy, no? Samtang na kuha niya ang mga sinsilyo sa iyang gamot, iyang giihap, nagkatawa siya kay nganuman, katong iyang naihap nga sinsilyo, sakto pod nga sa din sa iyang ginansya, katong wala pa niya gidugangan og tubig ang iyang fresh milk. So, no? Nakuha niyo ang istorya? Ingon dito sa istorya, money from the water goes to water. And then money from milk goes to milk. Usay sa atong kinabuhi, nindot na ang atong dagan sa atong kinabuhi. Dihi pa ta kontento. Monikas pa ta. Muadto pa ta og mga ano pa kita ba? Muadto pa ta og extreme nga sa diin, manikas ta in the sense nga makakuha tag daghan. Pangutana diya. Di ba usay ang kanang gipang ilad na to, dali lang kayo mawagtang. Dali lang kayo gastuhon ba ang kwarta. Pero kaning kwarta nga sa din singutan nimo, gihaguan nimo, di ba? Imo gana siya ampingan nga dili mangusik. Mao po na atubangan sa Ginoo. Ampingi ang substance nga diin giandam na sa Ginoo para sa imo. Ayaw nang itaglain. Ayaw nang itaglain nga makaginansya pagagdako. Makontento ta, no? Kay gunya dili tam kontento sama ta sa anang tao. Nga atong diay ginansya moadto lang sa walay kapuslanan, no? So nakuha ninyo ang punto, lesson nga ang Ginoo diay nagandam og undefiled and admirable substance para sa tuwa. So ano lang, no? Antos lang kay dili man tani aning para kalibutan, para man tag langit. Dito lang nato enjoy unya ang regalo sa Ginoo sa tuwa. Undefiled and fade it not away. Reserved in heaven for you, ingon sa Bible. So mao na ang number 3, where did you put your trust? Number 1, true and honest judgment, right and excellent evangelism. Number 3, in undefiled and unbearable substance. Number 4, where did you put your trust? In sure and reliable understanding. Unsa ba ang imong makaingon ka sure and reliable? Real nga maingon nato. Tinud-anay ang imong pagsabot, maangkon nimo ang pagsabot, no? Ang understanding nga sa diin maano nimo ba? Masayod nimo nga sa diin ang pulong sa Ginoo mao dinhi ang makahatag kanimo og tinud-anay nga doktrina gikan sa Bible. Nasabtan na nimo ang doktrina sa ingon nato sa Ginoo. May natay 10 division of theology. Gitawag nato nga Christology, pneumatology, ecclesiology, soteriology, bibliology, anthropology, hamartology, ecclesiology, and then angelology, and then theology. Tanan niya na nga doktrina sa Bible, diya nato gikuha sa Bible. Tanan nga madoktrina nga atong gikatunan, nga nasabtan, gikan kana sa Bible, which is the King James 16:11 Bible. Natuo ta nga perfect ang pulong sa Ginoo. Kung perfect ang pulong sa Ginoo, that's why ang nagbuhat niya na perfect pud nga Ginoo. Walay lain, no? Imposible sa Ginoo nga perfect siya, nga dili siya makahimo og perfect nga pulong niya. So nakaingon ta sa karon ba? Sa kalibutan, sa mga simbahan nga wala nituo sa Bible, nga King James Bible, which is the perfect Word of God. Imposible na sa Ginoo. Mubalik na, mubalandra na sa iyang pagka-Diyos kung dili siya makahimo og perfect nga Bible. So pangutana karon, no, sa mga nato conferences, asa ba ang tinud-anay og perfect nga pulong sa Ginoo?
As we, Anabaptist Church, we believe that the King James Bible is our final authority in all matters of faith and practice. So wala tayo lain. Sure and reliable understanding nga makuha nato ang mga doktrina nianing pagtulunan nato sa Bible, kundi diha lamang sa pulong sa Ginoo. So, sa naingon na nako, tanan nato nga doktrina, 10 division of theology, diha na nato gikuha sa Bible. Kaya kung wala ang Bible nga gihatag sa Ginoo para sa tao, dili nato masayran tanan. Ang ingon nato, ang sana siya gihatag sa Ginoo nga pulong niya, no? So dili na ko magdugay diha kay ato na permi ginatakol ang issue sa Bible every year. Nag-host og King James Conference. Ato na ginabarugan, ato na dependahan, gina-defend nato nga King James Bible mao lamang ang perfect word of God, no? So kita nga mga Kristiyanon, nagpabilin pa ba ang atong pagtuo diha sa pulong sa Ginoo? Nagpabilin pa ba ang imong pagtuo diha sa pulong sa Ginoo, which is the King James Bible, no? Lastly, dili lamang sure and reliable understanding, but lastly, in the triumphant and true Savior. Unta ang mga Kristiyanon, ang atong pagtuo diha sa Ginoo, dili ta malubad nga si Jesus Christ muhatag kanato kadaugan, nga si Jesus Christ mao lamang ang Savior sa atong kinabuhi. Ingon pang Bible, but thanks be to God, which giveth us the victory to our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. 2 Corinthians 15. Sakto ba? 1 Corinthians 15:57. Verse 58. So sadtang kita mga Kristiyano nagpabilin og nangalagad diha sa Ginoo, may natay pidi, may natay sure, natay triumphant, tinud-anay nga Ginoo nga masaligan nato, nga muhatag kanato kadaugan sa atong kinabuhi. Ingon si Pablo sa iyang sulat sa verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dili kawang ang atong hago dining kalibutan. Sa naingon na nato ang atong kinabuhi usahay moagi ta kalisod. Wagi ta og mga ingon nato problema. But salamat dili man ta pasagdan sa atong Ginoo. Ingon pa siya, be content of such things that ye have, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hebrews 13:5. So makaingon ta, nga ang atong pagtuo, unta, magpabilin diya sa Ginoo. Ang atong pagsalig diya sa Ginoo, dili mo lubad. Magpadayon until nga si Jesus Christ, mubalik, musakdaw sa atoa. Kaingon ang John 4:42. Kining account nga sa diin, istorya si Jesus Christ sa Samaritan. Ato na to ang verse 42. 4:42, ingon ang Bible. And he said unto woman, now we believe, not because of thy sayings, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Where did you put your trust? Ingon ang Bible sa last verse. In Psalms 118 verse 8. Asa nato nga pagsalig, asa nato ibutang. Ingon ang Bible sa Psalms 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Sumaw ka na ang minsay karon nga buntag. Where did you put your trust? Ayop gibutang nato ang atong pagtuo. May kasing-kasing diya sa atong Ginoo. Trust with all your heart
through Jesus Christ. Nakuha ba ninyo ang hidden verse, hidden message karong nga buntag? Kinsa nakakuha? Sa mga member, kinsa? Sige daw. Okay. Sa Bible school, sa Bible student, kinsa? Sige, barog na yun. Trust of Jesus. Okay, may naamoy pure milk unya sa kuha. Duula lang ko after the service, ha? So Lord Jesus, salamat nga sa din among nga pagtuo unta magpabilin diha sa imo, ha? Ubanan sa pagtuo og kinasingkasing Ginoo nga pagpangalagad. Salamat nga kami Ginoo nakaangkon og manalangin karon nga buntag spiritual. Nga asa na mo gibutang among pagtuo kundi diya sa among kasing-kasing tuuhan ka, no? Nga ikaw ang Ginoo nga Savior sa among kinabuhi. Lord Jesus, salamat sa imong grasya. I-bless Lord ang imong katawhan sa pagpanguli. Dala sila Ginoo sa ilang panimalay nga safe and sound. O unyang hapon Ginoo, ikaw pod Ginoo ang magauban kanamo. Thank you so much sa tanan. Kini amo ginaampo. In Jesus name, amen. Okay, usa ka kanta.